Sa umaga pong ito ay marami ang nag-aabang sa pagdating ng malakas na bagyo. At nawa dalangin natin na tayo ay patuloy na ingatan ng Panginoon sa kalamidad na iyon. Marahil isa sa mga bagay na makikita natin ang ating pangangailangan to preserve ang ating buhay, no? Ang ating sarili pag dumarating ang mga ganong mga pagkakataon. Makikita natin na ang tao ay mayroong mga basic need na kailangan para sa mag-survive o mabuhay. At kinakailangan natin yon para tayo ay magpatuloy ng ating buhay. Unang-una, isang bagay na makikita natin dyan ay ang hangin. Bagamat hindi natin iniintindi, ang hangin na nilalanghap natin ay napakahalaga nito para sa ating buhay. We need air to survive. Kasi kung hindi, pwede tayong masuffocate at nawala ng oxygen. Yun ang ating kailangan para magpatuloy. Napakahalaga upang yung ating ang ating katawan ay magpatuloy na mag-produce at mag-transport ng enerhiya kailangan ng ating katawan. We need clean air. Hindi lang yung hangin, kailangan din natin ng tubig para mabuhay. Sabi nga, you can only survive within 3 days na walang tubig sapagkat ang ating katawan ay kailangan ng tubig. Pwede tayong matuyuan o mawala ng tubig at yun ay nagkakaroon tayo ng karamdaman. Isang bagay din na makikita natin kailangan natin ay ang pagkain, no, na pwede tayong mabuhay ng mga 3 linggo na walang pagkain, pero after that ay kararanasan natin yung starvation, yung kakulangan ng pagkain, sobrang pagkagutom. Actually, may isang psychologist na inayos niya ito, ang kanyang si Maslow, si Abraham Maslow ay nagsulat siya tungkol sa hierarchy of human needs na meron tayong pangailangan para tayo mabuhay. Itong mga, sabi niya, merong 6 na pangailangan ng tao na kailangan matugunan upang siya ay makontento. Pero hindi kadalasan ganoon ang kaso na makikita natin, no? Merong mga well-off na lahat ng mga bagay na ito ay meron pero they are not contented. It will bring us to the point na ang real na kailangan ng tao, not only the physical aspect ng buhay, pero yung spiritual side na kailangan nating tingnan sa ating buhay. Nakita natin ang ancient civilization ng human history ay makikita natin yung pangailangan ng tao to worship a being greater than him. Kaya nga ang ginawa nila, sinamba nila mga bagay na nakikita nila ang kakaiba, mga nilikha. Because there is a need in a man, a God-shaped vacuum that every man that only God can fill. Isang sinabi ni Blaise Pascal, there is a God-shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by any created being but only God, the Creator, made known through Jesus. At dito sa ating tinitingnan, sa pag-aaral natin, sa ating pamamahayag sa aklat ng 2 Peter, makikita natin sa unang mga talata na tiningnan natin ng mga nakaraang linggo ay kaagad binanggit ni Pedro ang pinakamahalagang pinatutungkulan ng pangangailangan ng ating spiritual na pangailangan ng ating buhay. Minsan pambasahin natin ang ating teksto sa umagang ito at ganito ang pagkasabi. Ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos
sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumatawag sa atin sa Kanyang sariling kalwalatian at kabutihan. Ngayon, gayon ay pinagkaloob sa atin ang Kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo ng likas ng Diyos. Tayo po ay dumako sa panalangin. Panginoon, kami naninikluhod sa iyong trono ng biyaya at awa sa umagang ito. Dumadalangin kami, Panginoon, na nawa kayo ang siyang manguna sa amin sa pamamahayag sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, ang banal na Espiritu na siyang mangunguna sa pagbubulay-bulay namin, magbigay ng kalinawan at understanding, pagkakaintindi at malinaw pa na pamamahayag mula sa inyo. Nawa ang iyong salita, Panginoon, ang siyang makita namin, ito'y maging malinaw at kapakipakinabang sa tulong ng banal na Espiritu. Nawa si Jesus ang mataas sa pamamagitan ng mga salitang ito. Salamat, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang katalinuhan at nawa ang maayos na transmission ng aming broadcasting sa umaga ito upang ito'y makabot sa mga tao na nakikinig sa umaga ito. Maging sa mga kapatira na narito sa bulwagan ito, nawa ito'y maging kapakipakinabang sa bawat isa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makita natin sa background pa lang, sa unang mga talata ng 1 and 2, nung nakaraang tiningnan natin, inilatag na ni Pablo dito ang pinakamahalagang bagay na kailangan nating makilala. Walang iba ang ating Panginoong Kristo. Kanyang ipresent na dito sa mga unang talata pa lang na sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya ng gaya ng amin sa pamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Doon pala makikita natin na nilatag na ni Pedro na ang ating Panginoon Jesucristo ang ating Diyos at tagapagligtas. He presented the Lord Jesus as God and Savior. At yon ang ating tinitingnan. Kaya nga sumagana nawa ang kanyang panalangin, sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaan ng pagkakilala sa Diyos kay Jesus na Panginoon natin. Hindi nagtatapos ang sulat ni Pablo sa mga pagbati na yon. Kanyang lalo pang binigyang pansin ang bagay na ito. At sa mga talatang ating tinitingnan, dito nilatag niya, ano ba ang talagang pinapakailangan ng isang tao? Kung pinapahalagan niya ang kanyang buhay. May kita natin dito si Pedro ay nagsusulat, ang kanyang sinusulatan dito ay patulad din ng mga mananampalataya na dumadanas ng paghihirap, mga tunay na Kristiyano na sinulatan na doon sa First Peter. Mga tao na seriously, they are facing serious crisis in the faith. Noon, maaring ang kanilang tinitingnan ay sa labas lamang, mga pagsubok, mga persecution mula sa labas. Ngayon, sa 2 Peter, ang persecution nasa loob na ng iglesia. Kaya mas matindi. At dito, kanya binigyan pansin ang karunungan sa pagkakilala sa Panginoon. Isang bagay na makikita natin, fascinatingly, na makikita natin na si Pedro hindi niya inaddress ang mga problema na tinitingnan ng iglesyang ito, hindi niya pininpoint yung problema. Ang unang binigyan pansin niya ay ano ang probisyon, ano yung solusyon na binibigay ng Panginoon para doon sa mga mananampalataya na humaharap ng mga krisis
lalo na sa pananampalataya. Hindi siya nag-focus sa problema. He does not focus immediately on the problem that they are facing, but on the provision that God has made for them. Ito isang bagay na pwede nating tingnan, ano? Sa buhay Kristiyano, ano ba ang ating laging tinitingnan? Yung problema ba lagi una? Na napakalaki ng problemang ito? O yung solusyon? Yung probisyon? Yung mga bagay na ibinagkakaloob sa atin ng Panginoon para maharap natin, matugunan natin ang mga problema ang hinaharap natin. Ito isang bagay na pwede natin makita ang principle dito. Peter did not focus on the problem, but he focused on the provision that God is giving. Instead of directing them to the spiritual or to the problem per se, he directed them to the spiritual resources that they can draw, that they needed in order for them to live for the glory of God in this simple world. Marahil ito isang dapat nating tingnan pag tumitingin tayo ng mga problemang inaharap natin sa ating buhay. Kadalasan may mga tao na yun na lang kanyang iniisip yung problema. To the point, hindi na siya kakain, hindi na siya mag-uurimentado siya o kung naman gusto niyang gawin. Well, kung isang bagay na tingnan natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na sagana sa Kanyang biyaya, ang siyang magpo-provide sa atin ng pamamaraan upang makita natin ang mga problemang ito in the light of His grace. There is always a temptation for Christian to face the problem looking downward and inward. Focus on the problem and difficulties. Na hindi tinitingnan na merong resources ang Diyos na ibinibigay sa Kanya. At kadalasan makikita natin yung mga libro na mga how to solve this one, kadalasan they focus on the problem first. But that is not the way that God works as He addresses His children with His Word. At yun ang siyang maging encouragement sa atin. Peter launches the message. Kanyang pinakita ang mensahe sa mga mananampalatayang dumadaan ng problema, na nawawala ng pag-asa, na parang gusto na mag-give up. Kadalasan may mga sitwasyon sa iglesia, sa buhay natin, na parang, ito na ba ang katapusan ng mundo? Ito na ba, hanggang dito na lang ba ako? The Christian approach is always radical. It is a different way around. We can focus our faith and find peace and security in God. Kaya nga, ang mensahe ng Diyos, yung tawag niyang good news. It is a good news. The reason is, no matter how we try, how much we do, hindi natin kayang attain yung mga goal na yon. But it is a good news because God, Jesus Christ, has done everything that you need for your salvation. Kaya sa umaga ito, ang ating mensahe ay ganito: Jesus Christ, the great Savior, has provided for man's greatest need and giving those who believe great destiny in salvation. Na ang ating Panginoon Kristo, ang ating dakilang tagapagligtas, ang siyang nagbigay na sa atin ang ating pangangailangan
ng ating kailangan. At ito'y binibigay niya doon sa mga nagtiwala sa Kanya, nanampalataya sa Kanya, isang destiny, isang papupuntahan at kaligtasan. At yan ang titingnan natin. Dito tinitingnan natin, itong mga talatang tinitingnan natin, it is parang siyang compact na katuruan tungkol sa kaligtasan ng Diyos. The essence of salvation is there. Dalawang bagay ang pwede nating tingnan sa pagtingin natin ng probisyon ng Diyos sa pangangailangan natin. At dalawang bagay ang pwede nating makikita sa mga talata ito ni Pedro. Ang una, ang kanyang kapangyarihan. His divine power. At ang pangalawa, makikita natin ang kanyang mga pangako. So sa dalawang bagay na ito makikita natin na ang probisyon ng Diyos ay makikita natin na ang kanyang kapangyarihan ay nandyan at ang kanyang pangako ang nandyan para pwede nating panghawakan. Totoo naman, lahat tayo may pangailangan. At dito makikita natin sa mga talatang titingnan natin, ang sinabi niya, ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan. Ang lahat ng bagay na kailangan sa buhay at pagiging magka-Diyos ay ipinagkaloob na sa atin. So ito isang bagay na pwede nating tingnan na sa ating mga pangailangan on a spiritual side ng ating buhay, ito'y tinugunan na ng Diyos. Kaya nga pag binalikan natin yung ating pagbati ni Pedro, ay binanggit niya na doon. Si Kristo ang ating pangailangan. Siya ang Diyos at tagapagligtas. Pero sa paanong parangan? Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kung makikita natin, ang una nating tingnan, ano bang pinaka-objective ng ating buhay? Makikita natin yan sa verse 4. Kaya pwede natin itong tingnan on an inverted pattern, no? Yung verse 1, sinabi niya doon. Ano ang purpose natin kung kailangan tayo maligtas? Para tayo makatakas sa kabulukan na nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa ang maging kabahagi kayo ng likas ng Diyos. Yun ang ating kailangan. Tayo makatakas sa kabulukan ng mundong ito. Pero hindi natin yung kaya kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. Yan ang goal ng Panginoon. The great goal of God for His people. Meeting their needs, their deepest needs. At ang kailangan natin, ang buhay ng walang hanggan. Mula sa ating Panginoon. Sapagkat ang mundo ito'y paparam. Mawawala mga bagay na ito. Ang mga bagay lamang na ating ininvest in a spiritual terms, mga bagay na ihinanda natin for spiritual security, yan ang maiiwan. Ang buhay na ito, ang katawang ito ay mapaparam, mabubulok ito pag tayo namatay, babalik siya sa alabok. Pero ang mga bagay na ginawa natin sa Panginoon, sa Kanyang kaharian, yun lang ang madadala natin. Ano mang kayamanan, pag-aaral o natapos natin, hindi natin yung madadala. Maaaring kagamit-gamit yun dito sa mundong ito, pero hindi yan madadala. May iiwan ang lahat ng bagay na yon. Pero ang kailangan natin, ang buhay na pinagkaloob ng Panginoon sa lahat na nagpanampalataya sa Kanya, yun ang ating madadala.
lamang sinusulatan ni Pedro dito ang mga mananampalataya na dumadaan ng pagsubok. Nandun na sa punto ng pwede na mag-give up. Nandun na sa puntong umayaw na. And yet, ang kanyang pangako, ang kanyang binabanggit dito, na ang kapangyarihan ng Diyos ay mas masagana, mas malaki para sa ating problema. Ano man ang problema ang kinakaharap mo ngayong kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nagkukulang para abutin ang iyong mga pinagdadaanang problema. The corruption that is in the world because of sinful desire. Ang mundong sinasabi dito ay ang rebellion ng tao against sa Diyos, sa kanyang katwiran. At yun ang kadalasan makikita natin sa tao. They want to rebel against God. At yun ang nais ni Pedro na sinasabi niya, na nais ng Diyos na tayo ay palayain doon sa kabulukan ng makasalanang pagnanasa. At ano ito para sa ating eksperyensya? Marami tayong pangailangan sa mundong ito. But none of this is greater than the need to be rescued from this world, from this ruined and rotting away world. Marahil makikita natin, may isang mga, kung minsan nakapanood na kayo ng mga bahay dun sa northern, bandang Europe, no, dun sa mga lugar na kung saan may yelo, no. Imagine niyo isang bahay na nakatayo o nakatayo sa pinakataas na bundok o may taas na lugar na kung saan napakaganda, picturesque kung titingnan ang kanyang surroundings. Pero makikita natin, gano'n man kaganda ang bahay na yun, kung ang pundasyon na kanyang tinakatayuan ay hindi matibay, ito'y babagsak. Maaaring sabihin nating dream home, and yet, makikita natin sa mga video, dahil dun sa mga yelo na unti-unting natutunaw, may mga kabahayan doon sa Northern Europe, no, nakikita natin na magagandang bahay na unti-unting bumabagsak, nilalamo ng tubig. Ganon ang kalagayan ng tao na ang kanyang pundasyon ay wala sa Panginoon. Maaring napakaganda ng mga bagay na meron siya sa buhay, pero ang mga bagay na yon ay hindi magpapatuloy, hindi niya mawi-withstand pag dumating ang mga dilobyo, pag dumating ang mga problema ng buhay. Kaya nga, ang Ebanghelyo ng Panginoon ay nananawagan sa atin that there is life beyond this life. The immediate problem that we have today cannot be compared to the glory that the Lord is preparing us, our eternal destiny. Now, Peter is addressing us that Christian believers, how should we live our life? Makikita natin yung spirit of rebellion ay nananalaytay, no, sa mundong ito. Kung manonood lang tayo ng TV, makikita natin yung maraming mga pag-alsa sa gobyerno, yung tinatawag nating woke. Hindi lamang yon, mga disgusto, maraming mga bagay. And that spirit of rebellion that is infested to the world ay sometimes na pumapasok sa loob ng iglesia. It is always infiltrating the church. At
dito sa 2 Peter makita natin, iyon ay ang manifestation yun yung mga false teachers na nag-i-influence sa loob ng iglesia. And even si Pedro ay sinabi niya, that spirit of rebellion indwells in me. Romans 7:20. Mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero yung mga bagay na hindi ko gustong gawin ay ginagawa ko dahil sa kasalanan. And that indwelling sin is also manifested in our lives. The problem of indwelling sin faces us, every Christian. As long as we are still here in the world, we can never fully resolve habang tayo naririto sa mundong ito. Kaya nga, yung process of sanctification ay napakahalaga. Na sa araw-araw na ginagawa ng Diyos, tayo ay nagkakasala pa rin habang nasa mundong ito. At yun ang kailangan nating ipasulit sa Panginoon. And that is our need. We all have that need. And only by God's divine power na ang Diyos ang tutugon sa pangailangan na yon. Kaya nga tayo bilang nung nanampalataya tayo, hindi naman natin kayang iligtas ang ating sarili sa pamagitan ng mga meron tayo. Ang ating possession, hindi ito makakapagligtas sa atin. It is by the grace of God na tayo ay naligtas. Binago niya tayo sa pamagitan ng sakripisyong ginawa ng Panginoon Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kaya yun ang sabi ni Pedro, na tayo makatakas doon at ang kanyang binibigay sa atin na ang kapangyarihan ng Diyos ay ganap at sapat para tayo makalaya doon. At isang bagay ang kanyang binabanggit dito, ang ating karunungan, ang ating pagkakilala sa Kanya ay mahalaga. Gaano ba natin kakilala ang Panginoon sa ating buhay? Let that divine power of Christ be manifested in us so that we can know Christ better in an experiential way. Marahil isang nakakalungkot sa mga Kristiyano, they know the Bible, but their lives is not manifesting the power of the resurrection life of Christ. Kaya ang ultimate need ng mga mananampalataya, that's the longing for the life, the eternal life of God in our lives. That is a great need. Hindi lamang yung buhay yung sinabi dyan. Kapangyarihan sa lahat ng bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos. Life and godliness. So itong dalawang ito makikita natin, it is by the power of God that we can have life and godliness. And that godliness is the destiny that we have for Christ. Mari makikita natin, dahil nga itong 2 Peter ang kanyang binibigyan dito, yung mga katuruan na nag-i-infiltrate sa loob ng iglesia na pwedeng makapagdala sa kanila malayo sa Panginoon. Si Pedro hindi niya sinasuggest sa atin na magkaroon tayo ng Christian experience sa katulad ng mga mysticism, ang tinatawag na mysticism. Sila lang ang merong katuruan ng Diyos. Hindi nila alam ng iba. May ilang tao lang ang binigyan. Pero hindi ganoon ang sinasabi ng Biblia. Ang kanyang salita ay para sa lahat.
Kaya wala tayong tinatawag nating greater knowledge na sa iilan lamang. Yun ay mga mystics. But God has given us the word para tayo magkaroon ng kalakasan. At ang sinabi niya sa atin dito, that you become the partaker of divine nature. Anong ibig sabihin nito? Na tayo ay mamuhay na may magiging makadiyos, partaker of His divine nature. Dito sinasabi sa atin, ano ba ang purpose ng Panginoon sa kanyang creation? The original purpose and grand design of human being at creation, that we are made in the image of God. And we are designed to exist and function in the fellowship of our Creator. We are made to worship Him. We are made to glorify Him. At ito yung binabanggit ni Pedro dito, na magkaroon tayo ng fellowship sa Panginoon to enjoy the fellowship with God na nawala doon because of Adam. That was lost during the fall when Adam sinned and was driven away. But now, because of Christ, we can have a perfect and unhindered fellowship. Ni-restore ng Panginoon ang relasyon na yon sa atin. Kaya nga malaya na tayo makakalapit sa Diyos. Kung noon, ang mga saserdote lang makakalapit doon sa tronong ng kabanal-banalan because of the priesthood of all believer, ang bawat isa ay makalalapit na sa trono ng biyaya ng Diyos upang tayo'y maging makadiyos, that we can live a life of godliness. Kaya sinasabi niya, beyond itong mga circumstances sa pinagdadaanan mo, ang mga bagay na ito ay wala kumpara doon sa darating na perfection na ibibigay ng Diyos sa kanyang pagbabalik. And in the process of our sanctification, Christ, God, is molding us, changing us to be like Him into perfection in the likeness of Christ. Hindi tayo magiging Diyos, hindi tayo magiging little gods, but we can have that Christ likeness na yun ang nananais niya. To live yung mga qualities ng Panginoon into perfection. So dito may kita natin na yung kapangyarihan ng Diyos para sa atin ay nakalaan para tayo ay magkaroon ng katugunan sa ating pangailangan sa ating buhay, at hindi namang yon, magkaroon tayo ng katugunan sa pagiging buhay na makadiyos ang ating destiny, godliness. It is ours at the moment of our new birth in Christ that brought us union with Christ, at yon ang ating daily pakikicommunicate sa Panginoon. Kaya nga nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, tayo binago niya, lahat ng pangailangan natin ay pinagkaloob niya. Walang labis, walang kulang. At simula nun sa maliit na yon ay paunti-unti tayong lumalago na maging katulad niya. So here,
Peter is reminding us that even in the midst of pain and perplexity in this present situation, in our present circumstances, he is reminding that even we are struggling in the depth, in precious blood of Christ, hindi tayo mawawasak. We will never be destroyed because nakaangkla tayo sa isang matibay na bato na hindi nagbabago. Ang isang batong buhay na ating pinanunulukan ng ating pananampalataya. Are we prompted to look around within in the wretched of humanity in this world na ang ating buhay ay mawawasak, na ang ating buhay ay masisira kung tayo ay nakaangkla sa Panginoon Kristo? Ganon ba ang magaganap sa isang buhay ng Kristiyano na nagtitiwala sa Panginoon? Hindi kailanman. Sapagkat ang Diyos na pinagkakatiwalaan mo, na pinananampalatayanan mo ay isang Diyos na buhay, at ang sinabi niya, ipinagkaloob sa iyo ang kanyang banal at nakapangyarihan na sa lahat ng kailangan mo para sa pananampalataya for life and godliness ay pinagkaloob. Kaya nga, we have a great destiny. We had the great need. May provision ng Diyos sa ating pangailangan. At hindi lamang yon, we have need for the great destiny na nakalaan sa atin. At itong mga bagay na ito ay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Wala na isang bagay doon na pwede natin ipagmalaki sa Diyos na ito'y ginawa ko. Lahat ng ating mga ginawa ay parang mga basahan sa harapan ng Diyos. At tayo ay magtiwala lamang sa kanyang kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin na sapat na para matugunan ang ating pangailangan in a spiritual sense. At hindi lamang datapos yun, nag-overflow din yon sa ating mga physical na pangailangan. So yan ang unang punto makikita natin, that Jesus Christ, the great Savior, has provided man's greatest need. Yun ay sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. We all have that need, but God provided that life in us. We all have that great destiny, a life of godliness, and that is provided to us by His divine power. Pangalawang bagay na dapat nating tingnan ay ang kanyang mga pangako. Kung ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay sa atin para tayo mamuhay na may kabanalan at may pagka-Diyos sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, ano naman ang kanyang pangako para sa atin? Verse 4, makita natin, gayon niya ay pinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamagitan ng mga ito'y makatakas kayo sa bulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo ng likas ng Diyos. Dalawang bagay pwede nating tingnan dito. That we have been given the great Savior. And what does that mean? Yung kanyang deliverance sa atin, yung ating destiny, yun ay nagbibigay sa atin ng kasiguruhan ng kanyang pagliligtas sa atin. Yung mga salita na nababasa natin, ang kanyang mga pangako sa kanyang salita, ito ay nagiging pinapanghawakan natin para maging secure
ang ating pinangahawakan. At yun sa pamagitan ng kaalaman, paano natin nalalaman ang mga bagay na itong mga pangako niya? Sa liksik ng kanyang salita, sa pakikinig ng ating ng pamamahayag, mga bagay na ito naglalakip-lakip upang tayo ay matuto at malaman natin na meron tayong isang makapangyarihang tagapagligtas. At yun ang sinasabi ni Pedro dito. The one who called you for glory and excellence. Sa paanong paraan? It is found in the knowledge of God, of our Lord Jesus Christ. Kaya doon papasok yung ating kaalaman, yung ating pagkakilala sa ating Panginoon, na siyang magdadala sa atin na mas malalim natin makilala ang Diyos on a personal sense. Marahil si Pedro kanyang inaalala din nung paano siya tinawag ng Panginoon. Hindi naman makita natin ang mga kanyang kasaysayan. Hindi magaganda ang eksperyensya niya nangyari sa Panginoon. And yet, sa mga kapalpakan na ginawa ni Pedro, nakita natin ang biyaya ng Diyos na naroon at nakapagpatuloy. Nang si Jesus ay nabuhay muli, kanyang ni-reinstate si Pedro. Feed my sheep, feed my lambs. Because God wants that His servant, His apostle, and even His children to be a partaker of that divine nature. Hindi tayo papayagan ng Panginoon na tayo ay manatili doon sa ating estado na hindi lumalago. Maaring sa mga una, meron tayong mga pinagdaanan, mga kapalpakan, pero the Lord is very gracious for us para itawid tayo, baguhin tayo ayon sa kanyang kalooban. Because we are a partaker of that divine nature. Christ is holy, so we should be holy. Maging sa buhay ng Panginoon natin Jesucristo, hindi naman siya nabuhay sa mundong ito na parang maranya. He lived an ordinary life. Nagsimula sa kanyang earthly ministry, he appeared as ordinary person, isang karpintero na mula sa Nazareth. Nagsabi niya, what is good we have in Nazareth? But not long ago na nakikita sa kanya yung kanyang extraordinary at nakikita natin yung mga detailed ng kanyang buhay that he lived in glory and excellence. Bound with his deity, bound with his excellence and goodness. At yun nakikita natin sa kanyang mga pagtuturo at ang mga kababalaghan, mga miracles na kanyang ginagawa. We have a great Savior. Yan tanong sa atin dito, balikan mo kung paano ka tinawag ng Panginoon. Ano ang iyong buhay nung kanyang tinawag ka sa kanyang ministeryo? Marahil balikan natin ang ating buhay dati. Meron ba na bago? Ano yung nabago? Hindi yung ginawa mo sa iyong sarili, kundi ang Diyos ang siyang nagbago sa iyo paunti-unti hanggang making katulad niya. Ang isang temptation, may kita natin na kadalasang hinaharap ng mga Kristiyano, and when Peter was writing this,
na yung internal struggle na nangyayari sa loob ng iglesia ay kadalasan ang mga mananampalataya ay nakafocus doon sa problema na yon na hindi nila nakikita ano ba ang tinuturo ng Diyos sa mga bagay na yon. Yan ang kadalasan naging temptation sa loob ng iglesia. To see the problem without turning their eyes on the Lord Jesus to focus that problem on Him. Katulad na ginawa ni Pedro. Hindi niya nilahad yung mga problema sa binabasa natin, kundi ang kanyang binagay kagad, ang provision ng Diyos ay naririto, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pangako ay nandyan. When we always focus on the problem, we turn away our eyes on the Lord Jesus. The challenge for us is to turn your eyes to Jesus. Look unto Him. For He has the provision. Kaya maganda yung awitin na turn your eyes upon Jesus. Let it be a reminder to us to keep our eyes, to fix our faith on the glory and excellence of Jesus, because His glory and excellence set Him apart as the only Savior that is worthy of our trust. Wala nang ibang katulad ng ating Panginoon. Pag ikinumpara mo siya sa lahat ng mga founder ng reliyon sa mundong ito, siya lang ang tanging nabuhay muli. Lahat ng mga founder ng mga relihiyon sa mundong ito ay 6 feet below the ground. But the Lord Jesus rise up again. Nabuhay siya muli. He was resurrected and He has triumphed over death and sin. At ano sa atin yon? Mapapanghawakan natin ang kanyang pangako na binibigay sa atin. At ang kanyang pagkabuhay muli ay isang makikita nating living testament that His word is true. Sapagkat ito'y mga kanyang panukala, ito'y kanyang mga pangako, ito'y kanyang mga propesiya tungkol sa kanyang sarili na naganap. At lahat ng mga pangako na nandito sa Biblia, ito'y naganap na. Ang inaantay na natin, ang pinakahuli-huling mga pangako ay nasa Revelation. At yun isang mga bagay na ating inaabangan. At sa panahon natin ngayon, hindi na naglalayo tayo doon. We are nearer to that part. Rumors of war. Yung mga kalamidad sa mundong ito, that the world is already groaning for the sin of man. Mga klase ng tao na hindi mo na parang katulad ng panahon ni Noah. Mas gusto pa nila yung kalayawan sa buhay kaysa pumunta sa iglesia at makinig ng salita ng Panginoon. Di ba na nangyayari na yan ngayon? Mula nung nagkaroon ng pandemya, maging ang mga iglesia ay nagkaroon ng problema. Sapagkat nasanay na dun sa online. And yet, pasalamat tayo sa mga teknolohiya na aabot natin yung mga tao na nais makinig ng salita ng Panginoon. Pero kailangan din natin tingnan ang ating bahagi sa pagpupulong sa iglesia. Sapagkat yun ay isang tipanan, yun ang ating tipan sa Panginoon. Hindi lamang we have a great Savior, we have a great salvation. We have Christ as our great salvation.
Christ our Savior, He has given us as partaker of divine nature, and we have Christ as our great salvation, that we can escape that corruption of sinful desire. At yun ang pinaka-goal natin, na makalaya tayo doon sa gapos ng kasamaan, ng kasalanan. At hindi natin kaya yon unless ang Panginoon ang siyang kumilos sa atin. Kaya nga binanggit sa atin dito, God supply every need that we have for a spiritual growth, that we have for life and godliness. His divine power has granted to us all things pertaining to life and godliness by His knowledge, through the knowledge of Him. So dito pinakikita sa atin yung kahalagahan ng knowledge. Everything that we need for living the life in union with Him ay pinagkaloob na sa atin. Kaya nga, ano ang kailangan natin para sa ating pananampalataya? Pinagkatiwala na ng Panginoon sa atin. Nariyan. Minsan hindi lang natin to ina-access. Hindi lang natin to tinatanggap. Hindi lang natin ito ginagamit. Sapagkat mas tinitingnan natin yung mga bagay na ino-offer ng mundo sa atin kaysa yung kanyang ino-offer sa kanyang salita. At dito maliwanag sa atin sinasabi that God has given us all what we needed for life and godliness through the Lord Jesus Christ, by His power and by His promise. God's power provided and His promise guaranteed us that the great salvation that we have is an intimate and personal relationship with His Son. Christ is not only the means, but He is the essence of salvation. Wala nang ibang pwedeng maging paraan para tayo maligtas sa silong ng langit, kundi ang Panginoon lamang. At ito ang pinapaalala sa atin ni Pedro sa kanyang mga mananampalataya. Ang akalagahan ng ating pananampalataya sa Panginoon. That God provided everything that we need. Kapatid, mga minamahal, sa mga tao, sa mga nakikinig sa mga oras na ito, sa bulwagan ito o kung dun sa live stream, isang pangakong binibigay sa atin ng Panginoon na lahat ng pangailangan natin para mabuhay ng may kabanalan ay pinagkaloob na ng Panginoon. Walang ibang pwede nating lapitan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan kundi ang Panginoong Kristo. Ito'y isang alok, isang panawagan sa bawat isa na nakikinig ng mensahe ito. Manampalataya ka sa Panginoon, pagsisiyan ang iyong kasalanan at manumbalik sa Panginoon. Ang Diyos ay ganap, ang kanyang biyaya ay ganap upang tayo ay makalapit sa Kanya. Yan ang panawagan. Isang panawagan na ang kaligtasan ay libre. At ang Diyos ay nananawagan, manumbalik ka sa Kanya. Kilalanin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Manampalataya sa Panginoon Kristo. Siya ang dakilang Diyos at tagapagligtas na pwedeng malapitan. Kapatid, mga minamahal,
Manampalataya ka sa Panginoon sa kanyang dakilang kapangyarihan. Sa mga kapatiran natin na naririto, maaaring kinakalimutan natin ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Nawa nariwain natin muli ang ating relasyon, ang ating pagkakilala sa Panginoon na mapagtitiwalaan natin ang kanyang kapangyarihan, maging ang kanyang mga pangako para tayo mamuhay na may kabanalan at pagsunod sa kanya. Marahil sa panahon ito, napakalaki ng mga tensyon na inaagaw ang mga mananampalataya sa salita ng Panginoon, sa kanyang katwiran. Nawa makita natin ang realidad na sa Panginoon, lahat ng ating pangailangan ay nandun na. The thrust of this message is for all who believe that we can partaste, malasap natin, maranasan natin ang kagalakan, ang pagpapala at ang seguridad, ang katiyakan na ang mundong darating, ang Panginoong Kristo ay napagtagumpayan nito. Ang kanyang kapangyarihan ay in-equip tayo sa ating bagong buhay upang tayo magkaroon ng tunay at ganap at meaningful na relasyon sa Diyos. And that is a great comfort and encouragement. Hindi lamang doon sa sinusulatan ni Pedro, maging sa panahon natin ngayon. Nasa Panginoon Kristo, lahat ng ating pangailangan, ang kasapatan ay nasa Kanya. Ang kailangan lang natin ay ibaling natin ang ating pagtingin sa Panginoon Jesucristo. Turn your eyes upon the Lord Jesus. Look full in His wonderful face, and all the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Maring madaling sabihin yan, pero ang pinaka-summary na ating buhay, meron tayong kagalakan, meron tayong kasapatan sa probisyon ng Panginoon sa ating pangailangan. Si Jesus ay sapat na sa lahat ng ating pangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, papasalamat kami sa umagang ito na kayo, Panginoon, sapat na sa anumang aming pangailangan spiritually. Maging physically, Panginoon, kayo ay nagbibigay ng kasapatan sa kagalakan. Ano ang mga bagay na agam-agam namin tungkol sa hinaharap, mga bagay na naglalayo namin sa amin sa inyo, nawa, Panginoon, ay patuloy mong pakita na kayo ay sapat sa lahat ng pangailangan namin. Ang iyong kapangyarihan, maging ang iyong pangako ay nariyan upang kami ay makapamuhay na may kabanalan, mamuhay na ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa paalala sa amin na ang iyong salita, ang iyong kapangyarihan ay sapat na upang kami lumago. At nagpapasalamat din kami, Panginoon, at nariyan pa rin ang ibang mga bagay na makatutulong sa amin para ito'y nilalakip-lakip upang magamit mo para kami lumago ayon sa iyong wangis. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapalakas sa amin na bagamat, Panginoon, may mga agam-agam kami sa mga darating na bagyo, kami nagpapasalamat at ang iyong kapangyarihan ay nariyan na pwede namin pagtiwalaan. Salamat, Panginoon, sa proteksyon, maging sa patuloy na pagsama sa amin upang kami makalakad na may kabanalan ayon sa iyong kalooban.
Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.